Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Narito pa rin ako sa Rome, Italy at ito ang aking ikalawang araw ng pamamasyal dito sa Roma. At ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo yung tatlong major basilicas na aming nabisita ngayong araw na ito. Una, aming nabisita kanina yung Basilica of St. Paul outside of Rome. Tinatawag itong outside of Rome because nasa labas ito ng walls ng Rome. At itong basilika na ito ay dedicated kay San Pablo. At sa loob ng basilikang ito, nandun din nakahimlay si St. Paul. Kaya makikita natin itong basilikang ito, puro imahe ni San Pablo. Napakalaki ng basilikang ito, ngunit kung mapapansin ninyo po, walang laman, wala halos mga upuan. Gaya ng mga basilikas dito sa Roma, hindi katulad ng mga simbahan sa atin sa Pilipinas na puno ng upuan o puno ng pews. Ngayon, nagbimistulang itong mga museum, parang museum para sa mga turista. Pero, bagaman ganon, sa bandang unahan ng altar ay nandoon naman yung mga upuan. Nakakalungkot mang sabihin, hindi na napupuno ito ng mga nagsisimba. Hindi gaya ng ating mga simbahan sa Pilipinas. Pero ganun pa man, marami ang bibisita rito, maraming mananampalataya at maraming turista ang bumibisita dito. So, yun ang aming unang binisita na the Basilica of St. Paul outside of Rome. Sumunod, binisita namin ang St. John Lateran Basilica. Ito yung tinatawag na Mother of all Basilicas. At napakalaki rin ng basilikang ito. At nung huli kong nabisita ito, yung bandang harapan ng basilika ay mayroong pang garden. Pero ngayon, ito ay inaayos, pinagaganda dahil bilang paghahanda ng Roma para sa Jubilee year next year. Kaya bukod sa simbahang ito, meron din pang iba pang mga basilika na inaayos, pinagaganda, o nililinis ang altar dahil karamihan sa mga basilika dito ay yari sa marmol o kaya granite na bato yung kanilang mga altar. At pagkatapos naming nabisita ang St. John Lateran Basilica, binisita rin namin ang Scala Sancta. Ito kung saan lumalakad ng paluhod ang mga nagdarasal, humihiling. At katapat lang ito ng St. John Lateran Basilica. After ng Scala Sancta, huli naming binisita ang Santa Maria Maggiore Basilica. Ito yung isa sa pinakamalaki o pinakamalaking simbahan na dedicated kay Mama Mary. Sa loob ng simbahang ito, makikita natin ang lahat ng mga paintings tungkol kay Mama Mary. Imahe tungkol kay Mama Mary at doon din matatagpuan yung mga natirang kahoy doon sa manger ni Jesus. Kung matatandaan natin yung kwento ng Nativity of Jesus kung saan inilagay ni Maria si Jesus sa sabsaban. So nandun sa ilalim ng altar nakalagay yung mga natitirang ilang kahoy ng sabsaban ni Jesus. At yan ang aming nakita sa loob ng Santa Maria Maggiore. At syempre, para makumpleto yung 4 major basilicas dito sa Roma, kahapon, sinamahan nyo kami sa aming papal audience. At doon, kinanap, of course, sa St. Peter's Basilica. Yan, okay. Ito namang basilika na ito ay dedicated kay St. Peter o kay San Pedro at doon nakahimlay ang kanyang mga labi at tampok din sa basilikang ito ang mga gawa, obra ni Michelangelo. Gaya na lang noong Pieta. Pero nung mga panahon na yon, ngayon medyo sarado rin dahil nire-restore o inaayos, nililinis, maging yung altar nakatakip,
Hindi ko alam, baka siguro nililinis yon. At parehas din naman sa Manila Cathedral. Tuwing nililinis yung altar dahil yari ito sa marble, tinatakpan muna panandalian. At lahat ng ito ay para sa preparation ng Jubilee year next year. Kaya puspusan ang paghahanda hindi lang ng simbahang Katolika dito sa Roma, kundi pati ng gobyerno. Inaayos yung karamihan sa mga kalsada rito dahil inaasahan nila na milyong-milyon na mga Katoliko sa buong mundo ang pupunta sa Roma at makikipagdiwang ng Jubilee year. Abangan po ninyo kung ako ba ay makakapagdiwang o makikipagdiwang ng Jubilee year dito sa Roma. Abangan natin. At kung ako man ay makapunta, samahan niyo ako muli ha. At ipapasyal ko uli kayo sa mga iba't ibang simbahan at tatampok pa rin natin ang ating mga pang-araw-araw na pagninilay. Pero sa araw na ito, pagnilayan muna natin ang ating ebanghelyo. Our gospel is taken from St. Luke. Once, when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowd say that I am?" They said in reply, "John the Baptist," others, "Elijah," still others, "One of the ancient prophets has arisen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." The Gospel of the Lord. Isa na namang kwento ng karanasan ni Pedro tungkol kay Jesus ang ating narinig. No? Habang nagdarasal, isang araw itong si Jesus, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung sino daw ba siya para sa mga tao. Sabi ng ilan, siya daw ay si Juan Bautista. Sabi ng iba, he is Elijah. And others said, he's one of the prophets. Pero tanging si Pedro lang ang nakakilala kay Jesus. Si Pedro lang ang nakapagsabing siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas. Ang gandang malaman na mayroong nakakakilala kay Jesus. Bagamat mayroong mga nagkamali ng pagkakakilala kay Jesus. Si Pedro, isang masugid at tagasunod ni Jesus, nakilala at kilala si Jesus. Ito naman yung hamon sa atin ng mga sumusunod, laging sa mga nagsisimba lagi, sa mga nagdarasal palagi, ang makilala pa si Jesus. Hindi lang sa pangalan, kundi makilala base sa ating mga karanasan. Ito yung maganda sa ating pananampalataya. Hindi lang natin kilala ang Diyos kapag may kilalang kailangan tayo, kundi kinikilala natin ang Diyos sa kabila ng ating mga pangangailangan. Pero ang maganda sa kwento, nakilala nga ni Pedro kung sino si Jesus. Ngunit noong inilahad ni Jesus ang mga mangyayari sa kanya, when Jesus said that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Nung sinabi ni Jesus ang mga hirap, pasakit at kamatayang kanyang pagdadaanan, hindi ito kinilala ni Pedro. Peter did not accept what will happen to Jesus. The pains, the struggle, and even the death that he has to face. Look at the irony ng pananampalataya ni Pedro. Kilala si Jesus,
pero hindi kinikilala ang mga hirap, pasakit, at problema, maging ang kamatayan. Isn't that an irony that we also feel? Dasal tayo ng dasal sa Diyos, kilala natin ang Diyos, pero bakit pagdating ng mga pagsubok, bakit pagdating ng problema, bakit pagdating ng paghihirap, tila hindi natin kinikilala ang Diyos? Minsan, nasabi niyo na ba na kung kailan ka malapit sa Diyos, bakit ka sinusubok? Kung kailan ka naging madasalin sa Diyos, bakit ka nagkasakit? Kung kailan ka naglilingkod sa Diyos, bakit ka humaharap sa maraming problema? Marami sa atin ganon. Yung bang porke akala mo, kilala mo ang Diyos, ligtas ka na sa mga hirap? Yung porke nagsisimba ka parati, hindi ka na dapat nakakaranas ng problema? Yung porke naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka na pwedeng magkasakit? Ganun ba yun? Ganyan tayo minsan. Yung pakiramdam natin, porke kilala natin ang Diyos, malapit tayo sa Diyos, dapat wala tayong nararanasang hirap. Wala tayong nararanasang sakit. Hindi po. Iba ang pananampalataya at pagkilala sa Diyos at pagkilala sa mga hirap, pasakit at problema ng buhay. Magkaiba yun. At ang maganda nga dapat, yung pagkakakilala natin sa Diyos ay tutulong sa pagharap natin sa ating mga problema. Hindi yung pagkilala natin sa Diyos ang iniisip nating magliligtas o yung hindi tayo magkakaproblema. Hindi ganon. Our faith is not our means to be spared by our suffering. Rather, our faith will keep us while we are suffering. Ang ating pananampalataya ay hindi mag-aalis sa atin sa pagdurusa, kundi ang ating pananampalataya ang magpapanatili sa atin kapag tayo ay nagdurusa. Kaya kung ikaw ay nagdurusa, ikaw ay pinagdadaanan ngayon, gamitin mo yung pananampalataya para mas maging matibay at matatag. Yung paniniwala mo kay Jesus, yung pagkilala mo kay Jesus, yan ang gamitin mo para mapagtagumpayan ang pagdurusang problema at pagsubok na pinagdadaanan mo. Ito po ang aral na tinuturo sa atin ng ating Ebanghelyo. Our faith is not our means to be spared from suffering, but our faith is our means to keep us while we are suffering. Amen.